Naaakit po tayo dahil Marcos itong si Bongbong. Naaakit tayo sa kanyang mga pangako. Naaakit tayo sa 20 pesos per kilo na bigas. Pero yun pala hindi totoo. Peke nga na tao. Peke na tao si Bongbong Marcos. Kaya inihalin tulad siya na peking gold. Peking ginto. Tanso ka, Bongbong Marcos. Kaya galit ka sa mga nagbibenta ng suka. We are proud. Ako na DDS vlogger at ang PDP Laban, proud kami na Team Suka kami. Ikakahiya po namin ang Team Isinisuka. Deserve. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. And we are live ngayon sa ating YouTube channel. At ito, pag-usapan natin itong nagsalita na po si former President Duterte na umano'y mabagal na aksyon ng Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas sa mga problema ng bansa. Sabi ni former President Duterte, si Bongbong Marcos mabagal umaksyon. Okay, pag-usapan rin natin yon kasi po trending sa social media. Kino-compare na ngayon ang natatamaan sa kanyang mga pinagsasabi. Ito mamaya ipapakita ko yung video na yan at magre-react tayo dyan. Okay? Kawawa. Okay, pero bagong lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, simulan natin. Okay? Pag-usapan natin itong sinabi na po ni former President Duterte, ito bago ito nasabi ni former President Duterte, napansin siguro ni Tatay Digong na ang taong bayan po mismo ang saksi na mabagal po ang aksyon ni Bongbong Marcos sa mga problema ng ating bansa. Totoo naman sobrang bagal. Yan ang sabi ni Tatay Digong. Ayan, panoorin po natin. Formal nang sinimula ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban ang kampanya para sa 2025 midterm elections. Inendorso ni former President Rodrigo Duterte ang siyam na pambato ng partido para sa Senado. Kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado. Di ba? Tama. Buti pa si former President Duterte. Yan ang dapat nating pag-usapan. Hindi yung pupunta ka doon sa podium, Bongbong Marcos, at babanatan mo itong PDP. Hindi yan. Pag-usapan natin ang problema ng Pilipinas. Kung paano natin ito susolusyonan. Si Bongbong Marcos, ang ginawa niya, siya yung unang bumanat dito sa PDP. Hindi po ganyan ang ugali mo dati, Bongbong Marcos. Hindi ka nang aaway ng mga kalaban dati. Bakit ganyan ka na ngayon? Bakit ganyan ka? Ay, nako. Ay, nako. Bakit nagbago ka talaga, Bongbong Marcos? Akala namin ang bait-bait mo. Yun pala, ikaw na ngayon ang bumabana? Ay, nako. My God, I hate drugs talaga. I hate drugs. I hate drugs. I hate drugs. Para maski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress. Yan ang mautak na leader. Ang pag-usapan po natin, paano natin palalaguin ang bansa? Paano natin tulungan ang ating bayan? Pero si Bangag, wala talaga. Particularly about the drug problem. Correct. Isa pa yan. Pag-usapan natin. Paano yan? Former President Duterte, Tatay Digong, hindi niya pwedeng pag-usapan yung drug problem natin. Kasi siya mismo, problem. May problema siya dyan. And itong ekonomiya. Yan ang dapat pag-usapan, yung ekonomiya natin. Ayaw rin niyang pag-usapan ang ekonomiya kasi wala. Hindi niya ma-explain na bakit nagbibenta ng gold. Mahilig talaga sa gold. Yan ang gustong malaman ng taong bayan Bakit nagbenta ng malaking amount of gold
ang bansang Pilipinas. Hindi nila masagot-sagot. Bakit? Ha? Isa yun. Dapat pag-usapan natin yun kasi economy, we're talking here about the economy of the Philippines. Di ba? Hindi yung babanat ka, bili ng suka. Corny mo. Sabay ng proclamation rally, pinunta ng dating Pangulo ang pamamalakad ni President Bongbong Marcos Jr. sa administrasyon. Maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. Alam niyo, sa totoo lang, very humble ka talaga, Mr. President. Sabi niya, kung tayo ang nandyan sa Malacanang, hindi ko namin sinabi na kaya natin. Pero sa totoo lang, kaya mo naman, Mr. President. Look at, Mr. President, 6 years kang nanunungkulan, pero ang dami mo nang nagawa. Ha? Hangang-hanga po kami sa iyo, Tatay Digong. Pero, ano ginawa ni Tatay Digong? Humble pa rin magsalita, di ba? Hindi mayabang. Hindi kagaya ng isa dyan. Walang ginawa, divert na lang kasi kahit isang big ticket projects, walang mapagmayabang. Walang mapagmayabang. See, I have been there, but the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. Ilan sa mga tinukoy na problema ni Duterte ay ang mataas na presyo ng pagkain, pangunahin na ang bigas. Gayon din ang kaayusan sa mga komunidad. So nasaan na yung 20 pesos per kilo na bigas? Nasaan na yun? Hoy, Bongbong Marcos, matatapos na lang yung termino mo. Ang presyo ng bigas sobrang mahal. Akala namin aabot ng 25 o 30 pesos man lang. Nung panahon ni Tatay Digong, 40 pesos yung bigas. Ngayon, bakit umabot na ng 70 pesos? Nasabi mo 20. Putot mo. Budol pa more. Na dulot na rin anya ng paglaganap ng paggamit ng illegal na droga kung saan muli rin niyang iniugnay dito si PBBM. Binanata naman ng mga kandidato ng PDP laban ang batikos ni Pangulong Marcos sa oposisyon. Partikular na ito sa sinabi ni PBBM na may ibang bumili lang ng suka ngunit pag-uwian niya ay politika. Wala, proud kami maging team suka. Di ba? Sa mga kababayan natin na nagbibenta ng suka, we are proud of you. Hindi po natin ikakahiya yung magbibenta ng suka. Ang nakakahiya po yung mga team na isinusuka ng taong bayan. Yun. Kuna, buwelta ng re-electionist na si Senador Ronald Bato de la Rosa, kaya nila tinitira ang oposisyon. Itong si Bongbong Marcos, nilait-lait mo pa yung mga pobre natin mga kababayan? Bakit, Bongbong Marcos? Ikakahiya mo yung nagbebenta ng suka? Ikakahiya mo? Ang kakapal ng mukha mo talaga? In-small time mo pa yung mga Pilipino? Di ba? Pupunta na lang ako doon sa mga nagbibenta ng suka, sa totoo lang, kaysa isang taong sinungaling. Kung saan kasama pa nila mismo ang Pangulo ng Bansa ay dahil baka takot sila sa kalaban. Hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Correct. Palakpakan kay Senator Bato. Ito yung tunay. Ito yung tunay na may malasakit sa tao. In-appreciate pa yun niya yung mga nagbibenta ng suka. Di ba? Ito yung tamang iboto natin. Di kagaya ng iba dyan. Di ba? Nang lalait yun panlalait yun. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag-masteral degree ako. Nakapag-doktor of... Pahiya ka ngayon, Bongbong Marcos. Pahiya ka ngayon. Puweset kang tao ka. Filosofi ako. Naging CPNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. Tama. Binigyan din naman ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez ang war on corruptions na kanyang pinamumunuan kung saan nilabanan niya anya ang mga ito noong siya ay nasa Malacanang pa sa ilalim ni PBBM. Sinasalaula tayo ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Maraming nagsalita bago sa akin at nababanggit ang salitang suka. Alam ho ninyo, ang suka ang kalaban ng tanso. Correct. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. Correct. Yeah? Grabe. Kaya pala, itong si Bongbong Marcos may galit sa mga nagbibenta ng suka. Kasi si Bongbong Marcos, peke na ginto. Bakit na nating nasabi na peke na ginto? Bakit inahalin tulad ni Attorney Vic Rodriguez si Bongbong Marcos sa peke na ginto? Bakit mo hinantulad? Kasi po, ang peke na gold, maganda tingnan, di ba? Maganda tingnan. Pero sa loob, peke pala, plastic. Yan ang ugali ni Bongbong Marcos. Di ba?
bigyan ko kayo ng example. Nung panahon ng kampanya sa 2022, naaakit po tayo dahil Marcos itong si Bongbong. Naaakit tayo sa kanyang mga pangako. Naaakit tayo sa 20 pesos per kilo na bigas. Pero yun pala hindi totoo. Peke nga na tao. Peke na tao si Bongbong Marcos. Kaya inihalin tulad siya na peking gold. Peking ginto. Tanso ka, Bongbong Marcos. Kaya galit ka sa mga nagbibenta ng suka. We are proud. Ako na DDS vlogger at ang PDP Laban, proud kami na Team Suka kami. Ikakahiya po namin ang Team Isinisuka. Deserve. Kabilang pa sa mga pambato ng PDP laban sa Senado ay sina re-electionist Senator Christopher Bongo at Sagip Party List Representative Rodante Ayan, go for Marcoleta. Attorney Vic Rodriguez, iboto natin yan. Marcoleta. Gayon din sina former Presidential Advisor Attorney Raul Lambino, dating Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission na si Attorney J.V. Hinlo, musician Attorney Jimmy Bondoc, religious leader Apollo Kibuloy at aktor na si Philip Salvador. Asher Kadapan Jr. Di ba? So, grabe. Itong PDP laban, sobrang mga matatalino po ang mga magiging future senator natin. Palakpakan. Mga matatalino. Sa totoo lang. Always remind dito po sa Donmar TV, tulungan po natin ang PDP laban. Okay? Yung mga nandito po na mga audience natin, sabihin nyo sa mga kamag-anak ninyo na i-educate natin kung ano yung tama na iboto natin, the right kind of candidate. Okay? Wag po tayong magpabudol. Nabudol na po tayo sa 2022. Ngayong 2025 po, wag po tayong magpabudol dito sa mga peking ginto. Okay? Wag po tayong magpapabudol. Reminder yan, reminder, wag magpapabudol. Okay? So, eto, punta tayo dito. Manny Pacquiao po. Itong si Manny Pacquiao. Ikaw, Manny Pacquiao, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Bago ka magsalita, Manny Pacquiao, isipin mo muna ang epekto sa mga sinasabi mo. Alam niyo ba kung bakit? Dahil itong si Manny Pacquiao, sa kanyang mga banat, sa kanyang mga sinasabi, natatamaan itong si Bongbong Marcos. Lahat ng mga binabanggit mong akala mo, ang taong bayan madadala sa mga pinagsasabi mo, hindi, Manny Pacquiao. Mas lalo kayong nasira, mas lalo pong nasira ang grupo ninyo sa mga pinagsasabi mo dahil ang natatamaan si Bongbong Marcos. Okay, bakit? Bakit? Panuurin po natin, panuurin natin itong sinabi ni Manny Pacquiao, na good job ang nag-edit nito. Hindi ito edit para gumawa ng peke na balita, inedit ito para ma-realize nating lahat na tama yung sinabi ni Manny Pacquiao, referring to Bongbong Marcos. O heto, ipapakita ko sa inyo. Bongbong Marcos, umiyak ka na dito sa sinabi ni Manny Pacquiao. Play. Ngayon, kung may mga tao na palaway, may mga kandidato na palaway, Tataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato Di pala away si Bongbong Marcos. Yung mga kandidatong palaway, natamaan na ganitong bangag na ito, natamaan. Ano ka ngayon? Natamaan ka. Ay, naku, tamaan. Nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Di pala away, Pacquiao. Yung sinabi mong palaway, ayun, yun ang ebidensya. Ano yung pangalawang sinabi ni Pacquiao? mag-isip-isip tayo kasi sigurado ako. Yan, maniwala ka sa akin. Kaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido, hirap na hirap makakuha. Hindi ba yan pang-aaway, Pacquiao? Ayan, ebidensya. Manny Pacquiao, ito na yung ebidensya, Manny Pacquiao. Ano ka? Ano ka ngayon? Pahiya ka ngayon, Kanilang mga miyembro. Yung mga kandidato na mahilig mang-away o tumatakbo, mahilig mang-atake. Sabihin mo yan kay Bongbong Marcos. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman